Okay, so paano nga ba mag-add ng baggage sa existing flight schedule ninyo sa Cebu Pacific? So sa video ito mga lalabs, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano tayo mag-add ng baggage sa ating flight. Gamit lang po ang ating cellphone at ating mode of payment ay GCash or PMaya po. So una, dapat punta po kayo sa inyong Cebu Pacific na application sa inyong cellphone. Una, punta po kayo sa inyong application ng Cebu Pacific po at i-click nyo lang po itong My Account or kaya dito po. Yung may 3 na line dito sa gilid o kaya dito sa My Account. So, pag-click nyo po sa My Account, dito po kayo kasunod mapupunta. So, hanapin nyo lang po yung Manage Booking. Ay, click nyo lang po yan. So, itap lang po natin yung Manage Booking ngayon. So, pag-tap natin sa Manage Booking po, ito po yung kasunod na makikita nyo po. So, click nyo lang po yun. Makikita nyo po agad yung existing na flight schedule nyo po yan. So, click nyo lang po yung, dito po, yan. So, click nang natin yan. Pag-click po natin, dito po tayo kasunod mapupunta. Ano? So, sana po masundan ninyo. Kung hindi nyo po masundan, mag-comment lang po kayo. Ganyan po. So, punta po kayo sa baba at ihanapin nyo po itong manage. Ayun, sa amin kasi, 5 po kami. Ang schedule ko po ay July 24 po. Ano? So, Davao, mula po kami sa Davao, papunta po Manila. So, dito tap lang po natin itong manage. So, pag tap po natin sa manage, dito po tayo kasunod mapupunta. So, makikita nyo po sa baba itong manage add-on. So, yan. So, dito pwede po kayo mag-rebook flight. Yan. Dito po tayo sa manage add-on. So, click po natin tong manage add-ons. So, siya nga pala sa mga bago lang po naligaw sa channel, kaya naman pwede mag-subscribe kayo dyan, mag-like, bahala kayo dyan kung anong gusto ninyo. So, okay dito. So, makikita niyo dito, may save baggage. Ayan. So dito naman sa special baggage, ito yata yung mga special na items like yung mga basta. So dito click lang po natin dito yung merong Cebu Pacific baggage. Ayan, click po natin tong may plus icon. So pag click niyo po yan sa plus icon na yan, dito po kayo kasunod mapupunta. So makikita niyo po yan. So pansinin po niyo dito po, ayan. So sa akin kasi yung flight namin balikan po ito. Ngayon, dito po sa may selecting for all passenger po, dapat po ay click nyo po yan. Kung halimbawa po naman na marami kayo, ngayon kung marami kayo, kung halimbawa isa lang po yung taong gusto nyo mag-add ng baggage or dalawa, so piliin nyo lang po dito. So click nyo lang po yan para makaselect po kayo ng passenger na gusto nyo mag-add ng baggage. Ngayon, pag lahat naman po gusto nyo lagyan ng baggage, so all passenger po. So, nasa inyo na po yan. So click lang po natin tong add baggage. So, pag click nyo po sa add baggage, dito po kayo kasunod mapupunta. So, dito, makikita nyo pala, sa akin po pala, napapansin ko, nag-iiba din pala yung price ng baggage natin. Halimbawa, kanina, 677 to, then umulit ako, naging 500 mahigit na lang. So, up and down pala siya. No? Ito, ipapakita ko sa inyo, 677 po, yung 20 kilograms lang. Ngayon, pag mag-add pa kayo ng 4 kilograms, naging 24 kilograms na siya, nagiging 1,125 na. Kung mag-a-add pa kayo ng 8 kilograms, 28 kilograms na siya, so 1,500 ka na. Nag-iiba din pala ang price nito. Hindi ito pare-pareho pala. Up and down ang price nito. So, 32 sa akin dito, 32 kilograms, naging 2,221. So ngayon, pag halimbawang 20 kilograms lang i-add ninyo, 677, wag nyo po itong dalawang beses na pipindutin ha, kasi dalawang, magdodoble po yung price. Kaya dapat isang beses, pag ganito na po, wag nyo na po itong i-click. Kasi pag i-click nito, mag-a-add po ng another na baggage na 20 kilograms. So, dalawang 20 kilograms na siya. So, magiging 1,003 na siya dito. No? So, dito, pag okay na po kayo sa 20 kilograms, halimbawa sa akin, okay na sa akin yung 20 kilograms. Tapos dito po, ay hindi po lahat all passenger. Isa lang po yung pinili ko. Nagkamali lang dito. So, isa lang po yung passenger na nilagyan ko dito ng 20 kilograms. So, dito, nag-proceed to payment na po ako. Ito na po yung kasunod na makikita po. So, ito, kung napapansin nyo, naging 585 po kasi bumaba siya. Nag-umulit kasi ako din. Nagkataon na bumaba na yung presyo ng baggage. Ayan. So, dito, pagpunta lang po kayo sa pinakababa at i-click nyo lang po tong may box dito. I-check nyo lang po yan, then continue. Sana po nasundan nyo, no? So, dito, punta lang po kayo ulit sa baba hanggang sa makita nyo po yung preferred na mode of payment ninyo. So, pili lang po kayo, pwedeng GCash, pwedeng Maya, pwedeng PayPal, pwede din namang credit card, pwedeng mga Visa, Mastercard, ganun. So, sa akin naman, GCash lang po yung gagamitin ko. So, pagka GCash, punta po kayo ulit sa baba hanggang sa makita nyo po tong dito po, i-click nyo lang po yung may box na yan para mag-agree lang po kayo and then submit na. Pag submit po, dito po yung kasunod na makikita ninyo. So, lagyan nyo lang po ng
So maglalagay lang po, ito po yung number pala, then mag-next lang po kayo. So ito po yung nakalagay ditong number ng yung GCash, then next lang. Ayan po. So yan. So dito, ilagay nyo lang po yung OTP ninyo, yung 6 na number. So pagkataas ng 6 na number, pag ilagay nyo, next na ulit. So ganun lang po siya kadali paano mag-add ng baggage sa Cebu Pacific doon po sa ating existing na flight schedule. So dito, lagay nyo lang po yung impin ninyo sa inyong GCash, then ito na po. So dito po sa akin ay pwede kayo magbayad doon sa wallet GCash ninyo. Pwede rin naman sa GCredit. Sa akin po GCredit po ang aking ginamit. Umutang po ako sa GCredit, then pay. Ganyan po. Kaya po ito. Ito po yung ginamit ko. So yung pay na po. So ganyan na lang po kadali. So ito proceed na. So ayan. So that's it. So ganito lang pala kadali paano mag-add ng baggage sa Cebu Pacific. Gamit lang po ang cellphone. So sana po nakatulong sa inyo. You're welcome.